Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sa March 28, mag 81st birthday ah, ni Rodrigo, Rodrigo Rua Duterte. Ikalawang ano niya na ito, ikalawang taon niya na ito na nag-celebrate siya ng kanyang birthday sa kulungan sa ICC. Kasi alam naman natin, naaresto si Duterte noong March 11, 2025. So nung March 28, 2025, yan yung unang pag-celebrate niya ng birthday sa loob ng kulungan. Itong March 28, 2026, ito yung pangalawa. Kaya sigurado sa parte ng mga pro-Duterte, pagdiriwang nila yung birthday ni Digong, gagawin nila yung malaking pagdiriwang. Ah, i-celebrate nila yan. Mayroon na naman doon yung parang mga kulto doon sa dahig. Mayroon na namang, anong tawag doon? Mayroon na namang yayakap doon sa karton. Ang tatay nilang karton, yayakapin na naman nung ano doon. Parang parang may sayad na yung ilan sa mga kababayan natin doon kapag nandun sa Duterte Street ba yun? Anyway, sobrang kapanatiko na nila eh. Si Kaufman na nanawagan, i-celebrate daw yung birthday ni Duterte. Siyempre sa Davao may celebration na naman yan. Ewan natin kung magrarally sa Manila sila Eric Celes, baka sila Mike Defensor magrarally na naman sa Manila. Kukundinahin na naman nila ang gobyerno dahil sa pag-surrender kay Duterte sa ICC. At siyempre, papalabasin na naman nila, nakakaawa na si Digong sa kulungan sa ICC. Pero ang isang bagay na posibleng lumabas na anya. Ayon kay Attorney Andres, isa sa mga abogado ng mga biktima, posibleng lumabas na ang desisyon ng pre-trial chamber tungkol doon sa confirmation of charges. Mapapaagaan niya ang paglabas ng desisyon. Ayon yan kay Attorney Gilbert Andres, isa sa mga lawyers para sa biktima. Sa bagay, hindi naman kasi mahirap desisyonan ng pre-trial chamber ang kasong ito ni Duterte. Saka napakatagal na nito, napag-aralan nila ito. Hinintay lang naman mag-present yung prosecution, yung sa part ng mga biktima at saka yung part ng defense. Binigyan lang ng syempre due process na requirement yun. Makapag-present ang defense, ang prosecution, yung mga biktima. Pero pagdating sa desisyon, napag-aralan ng masyado yan itong mga judges ng pre-trial chamber. Kaya lalabas na. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, mapapaaga. Kasi 60 days. Dapat 60 days yung within 60 days. Hindi naman kailangang tapusin yung 60 days. Within 60 days, maglalabas ng desisyon. Hindi pwedeng lumampas sa 60 days. Kailan ba natapos yung hearing? 27. Kasi 23, 24, tapos nag-break ng 25, nag-resume ulit 26, 27. Kaya 27, tapos na yung hearing. So 60 days, matapos yung hearing, magdi-decide ang ICC pre-trial chamber kung i-confirm yung charges ni Duterte. Kapag kinonfirm yung mga charges, confirmed yung mga charges, may sapat na ebidensya para mag-proceed sa trial, mag-i-schedule na magsisimula na ang trial. Pero mga 8 months pa yan. Mga 8 months pa niya yan bago magsimula talaga yung trial. Anyway, so ito, magsiselebrate si Duterte ng birthday. Siguro, nag-iisip ng malaking rally na naman ng mga DDS doon sa Duterte Street. Dito sa Manila, baka mag-rally na naman, mag-motorcade na naman
sila Mike Defensor, sila Eric Celes. Kaya lang, gustuhin man nilang magpakita ng pwersa, show of force kumbaga, lalo na't birthday yan ni Digong, pero wala, hindi naman kasi na talaga sila nakaka-mobilize ng malaking bilang. Yung mga nakikita natin aktibo sa social media, syempre, marami silang mga trolls, marami silang mga vloggers, napaka-aktibo pa ng mga pro Duterte sa social media. Kasi marami silang mga trolls. Kaya kung vlogger ka ng Duterte, pro Duterte ka dahil maraming trolls, marami kang views, marami kang engagements. O, kaya gustong-gusto ng mga vloggers mag-DDS. Gustong-gusto ng mga vloggers, Duterte sila. Kasi mayroon sa kanilang panatiko yung mga supporters nila. Talagang ito. Kaya lang pagdating na dun sa actual ng mga rally, kung may mga activity sila na actual na tao na talaga ang dapat makita, hindi sila nakakapag-produce ng mga warm bodies kasi hindi naman talaga ganun nakalakas ang pro Duterte. Hindi tulad ito nung mga panahon. Nung panahon talaga, nung pagkandidato ni Digong at lalo nung presidente ito, talagang ikita mo napakalakas ng pro Duterte. Pero ngayon wala na. Kikita mo naman yan. Kahit yung mga retired na AFP officers na pro Duterte, nananawagan sila ng mga kudeta, withdrawal of military support, civilian military junta, wala rin eh. Kahit yung grupo nila Mike Defensor, Chavit Singson, may mga one time, big time, kung ano-ano nang naiisip nila, wala rin. O ngayon sa 81st birthday ni Duterte, gagamitin na naman nila yan na panawagan na mag-rally, pero lalabas niyan parang motorcade na naman yan. Noon ngang anibersaryo ni Duterte, March 11, ilan lang yung nagmarcha doon sa Supreme Court, yung grupo nila Mike Defensor, Topacio, ilan lang yun, nila Eric Celes, nila Trixie Cruz Angeles. Siguro mga 100 lang yun, 150. Malaki na yung 100 doon, 150. Kaya wala na rin. Pero syempre, yan, hindi palalampasin niya ng mga pro Duterte na hindi nila i-celebrate ang birthday, 81st birthday ni Digong sa March 28. Gagamitin na naman nila yan na opportunity para i-rally yung mga pro Duterte, yung mga DDS doon sa sa Dahig, magrarally na naman. Tapos dito sa Pilipinas, malamang magmo-motorcade na naman yan. Hindi naman mananawagan sila ng ng malaking rally, pero one time, big time, pero hindi naman nangyayari. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.